Ito ang reading mo, Aries. Welcome back to our channel. Ngayon nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Cups. Feel like ang nasa-sense ko na energy mo, andun yung may mga pinagsisihan ka na nangyari sa buhay mo sa past and nahihirapan kang magdesisyon kasi connected pa rin yung puso mo dun sa mga nawala at nangyari dun sa nakaraan mo. Ang mensahe ng card mo, meron ditong pagsisimula sa pag-ibig, pagmamahal, either pinupunuan mo yung pagkukulang para sa sarili mo at dun sa mga taong mahal mo. Some of you, meron ditong darating na tao na ipapakita yung pagmamahal na hinahanap mo. Merong opportunity na ibibigay sa'yo. Some of you, meron kang marireceive na text, chat, or email. May hinihintay kang balita or meron kang gustong simulan na nagpapasaya para sa iyong puso ng sobra-sobra. Kumbaga, isa ito sa talagang gusto mong makuha or maumpisahan. Nagkaroon ng paghihiwalay and nagtapos yung mga sitwasyon na yon. Hindi nagkasundo, nagtalo. And may darating dito na pagsisimula. You want to move on, kalimutan na yung mga nangyari sa nakaraan. And harapin ko ano yung meron ka sa hinaharap or sa future mo. Urong-sulong ka sa mga desisyon mo. Hindi ka pa handa na mag-decide right now. Every time na meron kang kailangan na desisyon or pagdesisyonan, hindi mo agad-agad maibigay kung ano yung dapat dun sa sitwasyon na yon. Kasi tinitimbang mo or hindi ka pa talaga ready to decide. Meron ditong darating na tao na ipapakita yung passion niya towards you and affection. Some of you, ang dami mong ginagawa. Meron kang pinagkakaabalahan na talagang para sa'yo isa sa ini-enjoy mo na moment or gusto mong trabahuin at gustong-gusto mong gawin yon. You feel stuck dun sa isang sitwasyon sa buhay mo. Gusto mong ialis yung sarili mo pero nahihirapan ka. Clarify natin ang Ace of Cups. The Hermit and Queen of Swords. Alam mo kung ano yung tama para sa'yo. Nakikita mo kung ano yung red flag dun sa situation. Pero, sinasawlang bahala mo palagi. And, merong nagpapaalala pa rin sa'yo sa nakaraan. Naiisip mo pa rin yung memories na yon. Clarify natin ang Page of Wands. Three of Wands and King of Cups. Meron ka ditong hinihintay, maaaring nasa malayo or may gusto kang puntahan. Some of you, decision na kailangan mong harapin at pag-isipan ng mabuti. Andun yung pagmamahal
either ditong sa tao na to or sa puso mo. And meron ditong darating na magandang balita na pwedeng galing sa malayo yung balita na to. Clarify natin ang Six of Swords. The Lovers and Four of Pentacles. Hindi mo pa rin makalimutan yung nangyari sa nakaraan or yung past person mo. Minahal mo ng sobra-sobra yung tao. And unti-unti ka nang nag-heal doon, nagiging okay ka na, nakaka-move on ka na. Clarify natin ang Knight of Wands. The World and Eight of Pentacles. You're manifesting a lot of changes sa buhay mo. And very passionate ka sa goal mo. Andun yung pagsusumikap mo palagi sa trabaho na ma-achieve yung dreams mo. And andun yung focus mo na mapalago yung income mo, mapaganda yung hanap buhay mo. Clarify natin ang Eight of Wands, Five of Wands, and Eight of Swords. You feel trapped dun sa mga bagay na gumugulo sa isipan mo. And andun yung nag-struggle ka na tanggapin or magsimula dun sa isang passion na yun. And nagkaroon ka ng trauma doon sa mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang The Tower, Eight of Swords, and Knight of Cups. May mga gumugulo sa isipan nitong tao na to. And andun pa rin yung feelings niya, yung pagmamahal niya. Pero alam niyang tapos na. Nag-end na yung situation. Clarify natin ang Two of Pentacles, King of Cups, and Page of Swords. May inaaral ka, inaalam ka dito. Punong-puno ng pagmamahal yung puso mo. Some of you, may tao dito na sobra kanyang mahal. May mga inaalam siya. Pero andun din yung hindi pa siya handa humarap or purong sulong siya dun sa mga desisyon niya. Clarify natin the Hangman, Ace of Pentacles, and King of Wands. May darating na blessing dito na minamanifest mo. Some of you, itong tao na to, kapag gusto niya, gagawin niya lahat ng paraan para makuha niya kung ano yung gusto niya. And nakikita ko na yung blessing para sa iyo is minamanifest mo na makuha to. Pero may mga bagay na kailangan mong pagdesisyonan kasi nararamdaman mong hindi ka makaalis dun sa isang sitwasyon na meron ka ngayon. Some of you, pwedeng ikaw yung magbibigay ng blessing, pero pinag-iisipan mong mabuti. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Blessing in disguise. What appears to be a problem is actually part of your answered prayer. You will understand the reasons behind your present situation as everything resolves. Trust in heaven's protection and infinite wisdom to answer your prayer in the best way. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga dumarating sa buhay mo, problema man yan o hindi, masaya man yan o hindi. Isipin mo palagi na binibigay sa'yo yun kasi blessing yun.
yung mga pinagdadaanan mong problema, blessing pa rin yun kasi marami ka tong matututunan na aral, lesson, na hindi mo basta-basta makukuha sa eskwelahan, sa magulang mo, kundi on your own na malalaman mo kung ano yung talagang para sa'yo at kung ano yung path na gusto mo sa buhay mo. Basta isipin mo lang na ang Diyos, hindi naman niya magbibigay sa'yo ng pagsubok ng walang solusyon at hindi mo kakayanin. Lahat yan alam ng Diyos na kaya mo malagpasan. Basta isipin mo lang palagi na maging positibo sa pananaw para makuha mo kung ano yung gusto mo sa buhay. At iyon din yung ma-attract mo na outcome sa mga darating sa'yo. Basta magdasal ka lang palagi, nandyan lang ang Diyos Ama para gabayan ka at ang iyong gabay at ang universe para tulungan ka sa mga pinagdadaanan mo. At itong yung reading Aries, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.